Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga napigilan ng isang general na talagang isiwalat nga ang tinatagong baho sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin makikita na talagang mga general na mga men in uniform ang nagsasalita at talagang hindi na nga nila masikmura ang ginagawa ni Kuting ng Norte na ito sa pamamahala sa bansang Pilipinas. Ngayon nga ay talagang isiniwalat niya ang totoong nangyayari at aligasyon sa loob mismo ng palasyo. Dito nga natin makikita na talagang ginagamit ni Kuting ang matatamis na salita nang sa ganoon ay paniwalaan ito ng taong bayan. Ngunit talagang hindi na nga nakapagtiis ang mga men in uniform dahil handa na nga raw silang kumilos at suportahan ang taong bayan. Dahil nga talagang puro na lang kasamaan at hindi na ginagampanan ni Kuting ng Norte ang kanyang tungkulin. Ito nga ang tila nakakalungkot na katotohanan na nangyayari ngayon sa bansa natin, na puro na lang sila mga pamumulitika, ngunit nakalimutan na nila ang kanilang sinumpaang tungkulin na pagandahin ang bansang Pilipinas. Ito nga na naman at darating na naman at dumating ang election. Ginagamit na naman sila ng matatamis na salita. Kaya naman dapat tayong hindi magpaloko at bumoto ng maayos. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yun, mag-aano na yung Senado, kung bayad, kung planado, o de 7, Senado na, or latest 8, 8, 9, 10, 11, 12, tas 13. Baka mamaya yung irarally ng, tapos na. Will it take a few days to impeach Inday Sara? Meron siyang battery of lawyers, pero, ewan ko, kung ano. So, rally. So, ang isipin pa niya na magiging salita nila, pati sa mainstream media, ang mga tao, binabayaran ng Duterte o inaano ng mga Duterte na magsalita para pigilan ang impeachment. Kasi guilty eh. Gano'n na magiging nila, mga PI talaga eh. Ganyan yung magiging narrative. Pati yung mga bayad na troll, bayad na mainstream media, bayad na vlogger. Yun yung magiging salita nila, narrative. Pinipigilan yung kasi guilty. Na? Pero nakakalimutan ng taong bayan, yung mga tanga, no? Nakakalimutan ninyo na wala na ngang budget na intelligence fund, CIF, ang Office of the Vice President, pero silang lahat meron. Napaka-importante ng 125 million. Confidential fund nga. Mga walang niya talaga to. Abusado talaga. Ngayon, kung rally, para lang sabihin niyo yung sama ng loob niyo, kulang. I hope it sinks into your head. Kayong mga leader, I hope it sinks into your head. Bagong taon eh. Job. Pwedeng umilag siya. Wala sa line of fire. Kasi pagka dumiretsong ganyan yan sa ulo, sa pool. Pero nakaganyan siya, tatamaan lang yung guantes, di ba? Pero kunyaring malakas yung jab mo, pumasok, nabukato, pumasok, may puntos. Pero jab, no? Makapal ang muka. So, iwas lang siya sa line of fire. So, nakaganyan siya, gumanon siya, dito tumama, o hindi pa rin siya tamaan. Ang masama, yung counter punch. Pagka siya naka-counter jab o counter punch, ito ang tamaan. Yun yung ginagawa ng administration. No? Kaya tatanungin ko ulit eh. Mga leader, Simbahan Katoliko, INC, OJC, lahat ng multisectoral leaders ng bansang Pilipinas na nagwo-worry. Na nagwo-worry sa natin, sa bansa natin. Kami nagwo-worry kami. Kayo nagwo-worry kayo. Ano ang objective ninyo? If the objective is just to say yung sama ng loob nyo,
Isang taong mahigit na natin sinasabi sa sama ng loob natin. Wala nakikinig. Wala. Brazenly, ang kakapal ng muka, ayan na naman ang budget. Budget season na naman. Tapos na. Pirma. Oh. 2 taon na. Budget 23-24. Ngayon, 2025. Pangatlong taon ng budget. Pipirmahan. 6.375 trillion. May mga insertions na naman. May mga zero budget. Nagreklamo tayo nakaraan taon. Nagrally rin kayo eh. Nagrally kay OJC. Binanatan nga nila sa Davao ang kay OJC. Ni General Torre, no? Mga polis, 5,000 ba yun? 6,000. Wala nangyari, di ba? Ay, nakakulong ngayon si Pastor Kibuloy. Na-neutralize nila. Pati kay OJC, frozen yata yung mga assets, na-neutralize nila. So, paano na ngayon? The people behind this administration do not deserve to lead the Filipino people. Do not deserve to be in government much further because wala silang pakialam sa taong bayan. Wala na silang pakialam pakinggan yung hinanaing ninyong lahat. Ang kakapal pa ng mukha nila na gamitin ang buong puwersa ng gobyerno. Bayaran nila lahat, sirain lahat ng institusyon hanggang korte, hanggang judiciary, AFP-PNP. And here you are with the zero objective or the objective na magsalita lang. Sabihin nyo lang yung hinanaing ninyo. Well, kung nirerespeto namin yun, kaya hindi kami makagalaw eh. Hindi namin alam kung saan kami sasaksak eh. Ang FGF, hindi namin alam kung saan kami sasaksak. Maunguna nga ba kami sa inyo? O susunod na lang kami sa inyo? 13 yung pinaka-prominent na rally. Pero meron pa magra-rally before that eh. So yung 13, doon kami papasok. Pero, baka, ewan ko ba, baka mamaya masama pa loob nyo, makagulo kami. Kasi hindi tayo aligned sa iniisip namin, sa iniisip ninyo. Baka kasi ang iniisip nyo, rally muna. Rally lang. Magsalita lang. Peaceful. Baka ang gusto nyo, job lang. Takutin lang. May objective ba kayo na, kunyari madami kayo nationwide, at open sa lahat, what do you wish to accomplish? Susurrender sa inyo yung armed forces? Ganun ba? Surrender ba yung PNP? Magkaroon ba ng withdrawal of command? Question, paano kung wala? Paano kung kunyari yung administration tinapala ng sapin-sapin ng pera. Sapin-sapin. Tapos nun, walang kumilos. Ayaw. Pinanood lang kayo. At sasabihin pa rin nila, we are apolitical. Ayaw namin makialam dyan sa politika. Kaya, ganun lang kami, nod lang kami. Then you're back to the same old situation na after the rally, pagod ang tao, extended yung mga tao masyado, napagod, na stress, gutom, yung iba, baka mabasa pag umulan, meron pang mga ligaw na ulan ng January. And then, wala nangyari. And then tuloy na naman nila yung gusto nila. Kasi there is democracy. There is freedom to exercise yung gusto nyong gawin, which is freedom of expression. Na kahit binibira kayo, nag-exercise kayo ng freedom of expression, yung mainstream media, iba ang sinasabi.
binabanatan kayo, nanggugulo kayo sa proseso ng impeachment, etc., etc., etc. Halimaw tong administration na to. Walang niya ito eh. Kaya kami ngayon, we are in a quandary. Actually, ready na kami. Ready na kami, pero hindi kami makagalaw. Dahil sa nirerespeto namin kayo. Nirerespeto namin si Inday. Nirerespeto namin mga leader. Nirerespeto namin yung ibang grupo. Wala namang respeto sa amin yung iba eh. Na hindi nga kami tanungin kung anong iniisip namin eh. Kaya nga sabi ko kay Commander Bukay, hayaan na lang kaya natin yung mga yan, panoorin na lang natin. Pagka wala talaga nangyayari, doon tayo bumanat. Kasi para tayong masama pa niyan eh. Na may ibang vlogger na allied to the Dutertes. Bira-bira sila, sige bira nila. Pero hindi nila kinakapture o ginagawang content yung namumuuna na mga bagay, kinukuha nila yung INC, pero yung FGF wala eh. Hindi nila inaano eh. So, it comes to mind, nasabi ko, baka natatakot sila sa atin. pati yung Duterte Camp, natatakot sila sa atin. What we are capable of doing. Baka ayaw nila ng patayan, ayaw nila ng well, kung ganon, wag na lang. No? Kung ganon, kasi baka may alam kayo na mas maganda na solusyon sa Pilipinas, bahala kayo sa Pilipinas. Basta sa akin, sinasabi ko, sa amin, ang sinasabi namin, sobrang paggrabe na ng paggrabe, bawat administration, paggrabe ng paggrabe, except for the Duterte administration, he was able to be magan enough, natakot yung mga kriminal, natakot yung mga korap. Kaya nga nag-rebound eh. At ngayon, ginagawan siya ng kwento. Siya yung walang niya. Nagsanipwersa lahat eh. Dilaw, mga drug syndicate, mga tiwaling opisyal, lahat sama-sama, oligarchs, para birahin ng Duterte. Yan yung problema ng At kung hindi kayo mag-iisip ng this has to end, hindi yung we just have to survive every round to retain the title, or how will you win a fight kung hindi ka bumubuntal? Jab-jab ka lang, wala ka man lang kombinasyon, ang kalaban mo nagko-kombinasyon laban sa iyo. Sige panakaw. How will you win? Ang nasa libro natin, ang playbook natin, pagalingan tayo. Rally, kanya-kanya tayo. Walang coordination. Mga vlogger, walang coordination. Kanya-kanya, pagalingan. Baka inahabol nyo, views. Bahala kayo. Mag-views kayo na mag-views. Mag-content kayo hanggang gusto nyo. Pero kami sinasabi namin, ang Pilipinas, malapit nang maging narco state. Ganun kadelikado tayo. Malapit na tayo maging komunista. At pagka naging komunista, ang gobyerno, pwedeng option ng Marcos, iwanan na lang basta tayo, at ang maiiwan, yung komunistang gobyerno na pwedeng humingi ng tulong sa mga komunist na dayuhan. Ang dami yan, di ba? Russia, China, may mga allies, doon kukuha. And then, boom ko na, wala na. Ano gawin nyo? Hingi kayong tulong sa Amerika. Amerika nga, nagmumroblema rin sa sarili. So, yung,
indecisiveness really will defeat the Filipino people. Indecisiveness. Not even understanding what is at stake will defeat us. Kanya-kanya tayo kanya-kanyang salita, kanya-kanyang putya, yung iba, minamasama pa ako. No, gagamit ng content na putang ako pa yung gagawing mukha ko pa i-display dun sa nila, icon, mukha ko pa nakalagay, tapos putang inang yan. Mga walang, hindi nyo ba isipin na napapasama ako? Hindi nyo ba isipin na pwede sa akin yung magalit? And then, ako papatay. Kayo hindi kayo papapatay, mga vlogger. Ako, ang papapatay, mukha ko nilagay nyo dun eh. Puta na talaga mga Pilipino, Nakakainis eh. Ayoko nung ganon na gagamitin nyo yung mukha namin ni Commander Bukay, gagawin yung content para kumita kayo. Kung gagamitin nyo yung mukha namin para ikalat sa buong Pilipino na dapat tumayo tayo, okay lang yon. Pero yung gagamitin yung mukha namin para gagawin yung content para papasukin yung inyong mga istorya, yung mga vlog ninyo, tapos wala namang katorya-torya. Anak ng putya. Is this the people we're trying to save? Natanong nga namin sa sarili, is this the Filipino people whose future we are so concerned about? They're not even concerned. Well, anyway. So, kung ako nga masunod effective 5 Ano nga, 2 na ngayon, di ba? Kung ako nasunod, effective 5 Pero, may mga konsiderasyon May mga konsiderasyon. May mga nirerespeto ka na una yung INC, magrarally sila para namang inunahan mo. Di ba? Sige, mauna na kayo. Tingnan natin. Maganda kung kunyaring bumaliktad ng AAP, PNP, okay na, di ba? Sa rally ng INC, dumami. Ang worry ko lang kunyari, hindi yung AAP. Paano kunyaring bumaliktad nga ang AAP, PNP, at ang gustong mangyari maghunta? Ano sagot nyo ron? Mga simbahan, ano sagot nyo? Paano kunyari merong namumuo na mga grupo na hindi papaupuin si Inday Sara, na kayong mga DDS gagamitin lang para to sa rally, and then biglang hindi si Inday ang nakaupo? Paano ko si Inday mismo ayaw naman umupo? Pero alam ko, tingin ko si Inday ready na umupo yan Alam ko si Inday, the moment she ran for Vice President, alam niya what is at stake. No? Tatay niya, Presidente, alam niya, pinag-usapan niya ng mag-anak, ng pamilya, pinag-usapan niyan. So, noon, nung nagsimula yan, nung unit team, walang iniisip na magiging bangag si BBM, lilitaw yung baho, magiging buhaya, magiging walang pakialam sa Pilipino, magkakamon na ulo. Hindi natin alam lahat yon. So, useless to dwell on it Given na yun ngayon. So, ang tanong, number 1 question, job lang ba? O termination? Yung iba nga, resign So, hindi nga natin alam kung yung iba, walang resign. Yung iba, resign. Ako ang posisyon ko, terminated ka na. Kasi pagka-resign, kung ayoko, ano gagawin nyo? Isa akin terminated ka na. So, if we cannot come out with one voice, walang mangyayari sa atin. Tuloy-tuloy bagsak ang Pilipinas. Napirma na yung dapat nga nagagalit tayo kasi yung GAA,
Yan, 2025, pinirmahan yung budget. And then, sige-sige yan na kurakot, di ba? Meanwhile, kayong mga nasa gobyerno, alam nyong mali ang ginagawa. Sige-sige kayo na kinukonsente ninyo. DBM, Finance, lahat kayo. Kinukonsente ninyo, National Treasury. Kung umikot talaga ang gulong at kami ang nasunod at nagkaroon ng revolutionary government, bibitayin namin kayo, hayop kayo. Alam nyong mali, sabihin nyong mali. If not, mag-resign kayo sa posisyon nyo. Yun yung ano. Or you go out sa public claiming ganito, ganyan. Prinsipyo, hindi yung trabaho lang eh. Butang yan ang trabaho. Ninanakawan na buong bansa, ginagago na tayo, tapos sasabihin nyo, trabaho lang. AFP, PNP, ganun din kayo eh. Ninanakawan na, ginagago na tayo, inaabuso na, ginagamit kayo para tarantaduhin ng bansa. Sasabihin nyo, trabaho lang. This is not the kind of AFP and PNP that we need, that we are paying, that we are maintaining. That's why, umikot lang ang gulong, and if we survive yung revolution, if we survive it, wala, we have to correct it. We have to correct all the wrong things na ginagawa nyo. And I hope Inday Sara will have the courage and the perseverance, the wisdom to correct everything, even in our absence. I say absence because hindi natin alam how this will go about. Maraming mga factors maraming mga mga to consider ba. Ang sa akin niya ang security ko, ang security ng FGF at saka ni Bukay is to have that standing order na kung may mangyari sa amin, revolution yan, revolution na. Iwalay niyo yung Mindanao, gusto nyo. Kasi puputok ang Mindanao Naka-ready na yung Mindanao, actually. Yung miniting namin sa Mindanao, ready na yung Mindanao. No? Kung ayaw ng Luzon na magpakatino, humiwalay na lang ang Mindanao. Republic of Mindanao, I'm from Luzon. Pero, it is so unfair na yung buong Mindanao, buong bansa nadadamay dahil lang sa kagaguhan ng ilan. So, kung kayong mga Pilipino na sip-sip boto dito sa BBM, Tamba at puta ng mga lahat na yan, doon kayo, magsama-sama kayo sa Luzon. Magsama-sama kayo. I will stay in Luzon and I will be an insurgent. I will be fighting you all. Sila kayo sa Mindanao, you run your new country. Kung umabot doon. Ngayon, kung hindi umaabot dyan, kung hindi abot dyan, buo ang Pilipinas, better. Better. Pero, yun yung plan B. Plan B. Walang talo. Plan A, tapusin natin to. Buo ang Pilipinas. Plan B, lumaban, sige, civil war tayo. Baklas ang Mindanao. Mindanao will chart their own destiny. Because, my God, hindi kinakailangan idamay ang buong bansa dahil lang sa pagnanakaw, sa kabangagan ng ilan. No? Kaya nga, ready yung Mindanao na FGF. Kung UAAP doon, tsaka yung PNP, makikipagbakbakan kayo. Di bala kayo makipagbakbakan, pero I doubt. Mahati talaga yan. Kaya mangyari dyan, yung mga Mindanao na pro-administration, umalis na kayo dyan. Lipat kayo sa Luzon. Para, sama kami dyan sa Luzon, sama kami. It's going to be
bloody civil war kung magmamatigas itong administration na to at kung kukonsintihin ng armed forces. Ang key dito yung armed forces tsaka yung PNP. Now, kitang-kita, pagka yung armed forces at saka yung PNP kumiling sa administration, dapat lang talagang i-disband sila. Kasi hindi na sila para sa taong bayan. Para sila sa mga nagbabayad na mas malaki. Binibigyan sila, etc. etc. Para sila sa mga buhaya. Malalaman natin. Pero yung rally-rally na yan is not enough to tell you which side they will go to. Hindi natin masabi kasi pwedeng manood lang sila. Kuha nyo yung ibig ko sabihin. Ngayon, dagdag nyo pa dyan na may mga iba-ibang grupo na nagsusulong ng kanya-kanyang interes. May grupo sa armed forces na ang gusto, sila ang umupo. May grupo na gusto nilang maghunta. Kahit idami man ang mag-revolutionary government, maghunta, pero wala si Sara. Or kung lalagay man si Sara, figurehead lang siya. Gagamitin lang si Sara, iyo po, para walang magre-rebelde, walang magalit na mga 32 million voters. Ang walang yan, ng ganong plano, ang walang yan. Yung grupo ng FGF, gusto kong linawin sa inyo, dumami tayo, marami ng affiliated, marami sumama sa grupo natin. We lost track already. Marami yung affiliated, umabot na ng mga 30 and still has to be validated. Basta ang claim, meron akong ganyan, 100,000, meron akong ganyan, 20 million, meron akong 10 million, meron akong ganyan. Okay, so affiliated kayo sa grupo. Now, ang FGF na accounted for, mga nasa 7M siguro, plus, 7M plus. Ang armado, mga 2 million. Not to mention pa yung iba na sa affiliated. Sa affiliated, meron dyan, yung sinasabi nga ni na Guerrero, lahat yan armado. Lahat yun armado. Tapos nun, meron dyan yung mga Muslim brothers natin, armado lahat yon. Yung sa Sultanate, armado din lahat yon. Yung sa Eagles, maraming armado ron. At maraming mga sumali na armado na kasi meron na silang mga LTOP Useless lahat yan. Bagay, useless lahat yan pagka nagkaroon na tayo ng campaign period. Kasi bawal ka na maglabas ng baril. Yun yung thinking nila. Pero pagka anytime pwede ka maglabas ng baril pagka revolutionary government. Ang umabla, kalaban. So, malaman natin, ang hirap ng posisyon natin sa FGF, hindi tayo makagalaw kasi nga nandoon yung respektado natin, yung gusto natin na umupo. So, baka ma-default tayo. Yun lang ang worry. Baka ma-default tayo. Baka ma-default. Or, bakit hindi naman pagtangkaan kami ng buhay kasi pagka niyari kami ni Bukay o sinong commander, automatic yon, revolusyon. Yun yung order ko sa FGF, kaya walang takot Upakan nyo kami, yari kayo, madadali kayo. Talaga sasara namin ng airport, walang makakaalis. May mga naka-assign kung sinong kukuha ng mga airport. Kaya yung AFP, kung kampi kayo sa taong bayan, sama-sama, Pero lahat ng port of departure, entry, exit, isasara natin yung bansa natin.
para hindi makalis itong mga politiko. Kayong mga nasa airport, kayong mga civilian, kayong mga sa yung una muna yung sa passport, yung sa DFA, no, tsaka sa immigrations. Cancel nyo muna yung passport, no? Cancel nyo when this happens. Cancel nyo para makaalis man sila, hold sila doon sa pupunta nila. Wala silang passport, cancel. No, ano. Kaya yung mga gustong umalis, mag-isip-isip na kayo. You better decide early. Cancel nyo kagad yung politiko natin. No? Para wala, kilala nyo naman kung sino yung mga quadcom, kilala nyo naman sino yung mga abusado. Cancel. Pati yung kay BBM, cancel. No? Para hindi sila makasibat. Alam niyo yan, kaya gusto sumibat. Alam nila guilty sila. Sisibat sila kasi guilty. Natatakot sila sa gagawin natin. Yung sampalin mo araw-araw yan, kundi na magaing mukha ng mga yan. Na, gusto yung bigyan ko pa kayo ng yung cutter o pliers. Pingasin nyo yung mga ngipin ng maputragis na yan. Kaya pingasin nyo yung mga kuko ng mga yan. O bago namin dalhin sa luneta, pingas na yung mga kuko. Lagyan nyo na lang na asin, kung kalamansi. Mga putragis yung mga yan, sobrang mga walang yan. Ang tatapang pa. Sila pa yung masisiba. Sila pa yung... kayong mga Pilipino, kala ninyo, lalo na yung mga